sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama. Ito ang programang Lunas Extension. Hatid sa atin ng Nature Sea ngayong Monday ng gabi. Siyempre, kapartner pa rin po natin sa ating programa. Hatid sa atin ng Nature Sea, Natural Medicine Practitioner, Dr. Bonnie Bernardo. Doc, magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi po at saka sa ating mga regular listeners, good evening. Nako, kung saan man kayo sa sulok ng, Pilipinas at ang buong mundo. Alam ko meron mga nasa labas na nakikinig. Ayan, Doc, no? Isang magandang usapan na naman tungkol sa pangangalaga sa ating kalusugan ng ating pagsasaluhan ngayong gabi. At ang topic namin, Doc, pag-uusapan natin ngayon, malalaman natin ano pang ibig sabihin ng chronic pain at bioenergetic. Ayan ha. So, Dok, ano ba to at bakit kailangan mahalagang malaman natin ito? Yes, so napaka-importante kasi ito yung kaya chronic, ibig sabihin paulit-ulit. Oo, ibig sabihin pabalik yung pain. Ang hirap naman pag may nararamdaman ka lagi, minsan kahit yung lang yan, namamanhid o di kaya masakit talaga or minsan yung may intense pain na talaga na hindi ka makagalaw, makalakad, makatayo. Ang hindi natin alam, ito ay ang pinanggagalingan yan, yung mga yung energy production sa ating katawan. Siyempre, pag walang energy, nanghihina ka. Pangalawa, pwede rin nanggagaling doon sa ating mga metabolism. Yung metabolism po natin, yung pag tayo kumakain or yung mga kinakain natin, hindi na convert ng ayos, hindi na i-store, hindi na po produce. Yun yung mga pinanggagalingan. Or simply, yung mga abnormal activities na nangyayari sa ating katawan na pinagsisimulan ng mga joint pains, muscle pain, nerve pains, and even yung mga simpleng mga paulit-ulit na mga headache, migraines, and everything. Ito po yung mga chronic pain na pinag-uusapan natin. So, Doc, ano ba yung mga cause nitong chronic pain na ito? Bakit nagkakaroon tayo ng mga ganyan? Ito, ang number one na hindi natin alam, ito ay influence ng energy production ng ating katawan. Kaya tayo nagkakaroon ng chronic pain. Yung energy production, kain tayo ng kanin, tapos yun ay pumasok sa ating katawan na dadigest, yun po ay pupunta sa isang proseso. Dapat may isang proseso na mangyayari na yung mga separation ng mga glucose, yung mga asukal and everything. Pag pumasok na po yun sa ating katawan, pupunta yan doon sa isang parang powerhouse, yung mitochondria, sa cells natin. Oo, yung pag na-digest sa tiyan. Doon po gagawin yun, kailangan ma-convert siya into energy or standby energy or emergency energy. May mga ganon. Even yung mga proteins. So, saan dyan siya dadalhin or even yung mga gulay fibers. So, dapat ma-convert siya na kailangan ng ating katawan. Ang problema,
ay yung ating cellular at saka energy metabolism, yung pagproseso nun, yung ating mga makina ng ating katawan ay either mahina o di kaya hindi nagkakasundo o di kaya naman ay kulang na sa mga minsan yung halimbawa parang lang makina ng sasakyan maganit na o yan mga ganon dahil din sa mga edad sa sex o di kaya yung ating lifestyle, ayan, at yung ating pong stress or yung ating mental and emotional issues. So it can cause chronic pain, ha? So take note of Yes. that po. So Dok, paano ko masabi na baka may chronic pain na ako? May mga specific symptoms ba ito, Dok? Or sadyang basta may masakit sa'yo, ganun ba, Dok? Tas recurring? Oo. Actually, kahit yung simpleng ano lang, mga acidosis, yung malimit ka ng may acid, that means hindi na maganda yung metabolism mo. Kasi later on, pag nag-acid na yan, maghahanap na yan ng mga certain part ng organs mo kung saan yan gagawa ng inflammation, pamamaga. Ayan. So, pakinggan nyo yon. Oo, yung laging mga o digay ng digay maasim, o di kaya second is, hindi na maganda yung iyong pagdumi. O, kailangan po tingnan ninyo kung normal yung inyong dinudumi. So, yan, indication. Or kung kayo naman po ay malimit na may mga headache, migraine, kahit naman kayo i-check, yon ay nakikita. Or simply, yung mga movements, yung mga movements natin, mayroon lang tayong binubuhat, akala natin, hindi natin mabuhat, hirap na tayo, yumuko, gumalaw, or simply, yung pagkagising natin sa umaga, yung mga naririnig natin yan sa mga commercial, yung may tusok-tusok, namamanhid, ayan. So, yung po akala mo nahigaan mo ng matagal, nangingimi, yan indication na may mga chronic pain tayo. Nagsasabi naman yung katawan, actually. Kumbaga may mga signals naman, Dok, no? May mga red flags na sinasabi yung katawan. So, it doesn't mean, Dok, na chronic pain kasi kumbaga kung kino-correlate natin sa mga normal na tao, no, pag chronic parang malala na. So ito yung mga simpleng bagay that we feel pain, we are discomfort, 'di ba? We feel discomfort na part na siya ng chronic pain na may mga iba't ibang cause. Sino ang mas prone dito, Doc? Or are these or is this a kind of pain also na pwedeng maging sintomas ng other sakit, or wala lang, talagang sabi mo nga stress, yung tungkol sa paggagawa natin ng energy and yung mga hormonal changes sa katawan ng may dahilan nito? Nako, dati, na-address natin to, yung mga 50s and beyond. Oo, dati yan, mga 20 years ago. Pero ngayon, marami ng mga ganito, kahit may mga bata, may mga juvenile, na yan sila, pain, may mga juvenile arthritis, arthrosis, may mga ganun na sila. Meron ng neuropathy, yan. As early as, malulungkot ka, kasi meron ako last time, even 3 years old, may mga ganun na siyang mga chronic, na nararamdaman na pain na hindi maipaliwanag. Tapos yun, kaya mas mabuti nga kung So age yung tinitingnan natin dati. And the second is genetics. Tinitingnan din natin kung meron sa pamilya, kasi lalo pong kayo ay pamilya ng mga diabetics, may problema sa bato, yan ganyan, or may mga cardiovascular problem. Or simply, yung mga yung mga on the go. Ayan, yung mga talaga namang stressful ang mga trabaho, mga may emotional tension ang trabaho, ayan, mga emotional yung inyong ginagawa, stressful, ayan, medyo ito naaapektuhan na. Pero dati sinasabi natin, sakit ito ng may mga edad. Pero ngayon na po ay wala na. Lalo ngayon kasi yung lifestyle mabilis, yung ating activities mabilis, and then wala nang borders kasi. Even yung mga kabataan po ngayon. So, Dok, usually itong chronic pain, saan to nararamdaman, Dok? Sa likod ba? Sa ulo? Sabi mo kanina, isa sa mga, yung mga acid reflux natin, no? So, sa tiyan. So, aside from that, Dok, saan natin pwede ito ma-observe? Yeah, pwede rin siya ma-observe, halimbawa yung may mga sensations doon sa minsan yung mga minsan balakang, yung mga groins natin, may mga sensation na gano'n. Or even yung mga tension sa balikat, yung simpleng akala natin may frozen, yun iba inaano lang natin. Frozen shoulders. Frozen shoulder lang. May lamig. Ganun lang, may mga lamig, ganyan.
Or di kaya naman minsan yung mga talampakan, ayan, or yung simple yung mga migraine, yung lagi na lang masakit ang ulo, ayan, even yung mga dito sa mga leeg, ayan, yung laging, ay, oo, nagkamali yata ako ng tulog, mali yata yung higa ko, yung mga ganon. Ito mostly doon nararamdaman. Or simply, yung abdominal distension. Yung may mga ganon na parang feeling mo, may mga hangin ka, bloated yung tiyan mo, parang ganon. Ayan, mga limit mararamdaman. Ayan. So, sa pagbabalik namin ni Doc Bunny, alamin naman paano minamanage ang pagkakaroon ng chronic pain. Ano ba ang mga pwedeng gawin? At paano makakatulong yung bioenergetics? Ano ba ito para sa may mga taong may mga nararamdaman ng chronic pain? Ayan po ang ating topic ngayong gabi. Hatid po sa atin ng Nature Z. Kami po ay magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Tapang pangkalusugan, Lunas Extension. Kami po ay nagbabalik sa programang Lunas Extension. Hatid po sa atin ng Nature C. Tuloy-tuloy po ang ating talakayan tungkol sa pangangalaga sa ating kalusugan. And sabi ko nga kanina, Dok, parang siguro yung mga marami sa atin, nakakaramdam na nito, no? Pero parang wina-wash off lang because we're not aware na baka nga chronic pain na siya. So, paano, Dok, kapag pinabayaan, may mga risk factors ba ito, Dok? May mga complications ba na pwedeng mangyari if chronic pain
aside sa discomfort, syempre, 'di ba? Ay mapabayaan natin. Yes, nako, wag po natin kailangan i-address natin to mga metabolic and somatic mga pain natin. Kasi otherwise, pag hindi po magkakaroon yan ng epekto do sa mga ating sa mga brain, mga spinal cords natin, yung ating po mga movement, meron bigla na lang hindi na makalakad, so ganun maapekto na din yung mga buto, even yung cellular energy production natin. So magkakaroon na tayo ng mga neurotic pain, ayan, mga neuropathy, kasi nai-inhibit na yung and then yung ating yung mga nerves at muscle natin. Kaya hindi yung ating mga production ng even yung ating mga simpleng migraine at saka related pain, yung ating mga synapse, pwede pong mapatid yung mga ugat natin. Ang dami niyan. Meron lang kami recently, kabatchmate natin. Yung ganun, dahil sa stress, yung mga mental issues na ginagawa, kahapon lang, biglang-biglang sinukot, nagkaroon ng abnormalities, yung mga energy demand. Kasi syempre, pag stress ka, kailangan mo ng energy. Hindi ready yung katawan mo. Pwede po kayo mag-synapse o biglang mapatid yung mga ugat natin, magkaroon ng neurosis. And then later on, ang nakakalungkot niya, siyempre body and mind connections to. So, yun, pwede pong magkaroon ng mga mas dreaded na mga acute diseases sa ating katawan, especially yung mga cancer types sa mga buto, sa mga nerves, and everything. So, kaya kailangan dapat mas maaga ay pakiramdaman natin yung ating mga katawan, yung ating mga pain. Ayan ha. So talagang listen to your body, Doc, no? Importante yun that you kasi sa fast-paced na buhay ngayon with all the crisis that is happening, talagang dapat, Doc, tayo marunong tayong makinig sa ating katawan. And itong mga pain na ito, Doc, minsan nakala natin binabrush off lang natin, 'di ba? Ito pala ay can signal something that is serious. So paano nga ba, Doc, ma-manage kapag meron na tayong mga chronic pain? Ano ang mga pwedeng gawin, Doc, upang malunasan ito? Marami naman pwede. Oo, may mga bioenergetic therapy or simply may mga techniques na pwede naman magawa. Simpleng breathing pattern lang, yung simpleng breathing paghinga, kailangan matuto kayo ng marami po nakikita na ngayon ng mga proper breathing exercises. Meron yung 4-8 counts na breathing o holding your breath. Pwede rin mga meditations kasi nga body and mind connection yan pwede pong mga ganon. Pwede rin mga physical movements. Kung kayo po yung mga may activities, kailangan madagdagan or kung wala, kailangan nyo pong pumili ng mga physical movements, lalo na pong sedentary ang inyong lifestyle. Pwede rin po kayong magkaroon ng voice work. Maniwala kayo, pwede kayong kumanta to the top level of your voice para po ma-release yung mga energy blockages. O diba? Kaya kung mas mataas ang kanta ninyo, na parang tipo yung nanalo sa diba? Sa Amerika. Ayan. Kasi yung mga neck, yung mga back, yung mga jaw, ayan. Ang goal kasi natin, yung mga contraction, ng mga pinanggagalingan ng mga root pains. Pwede rin stress management. Ayan. Kung kayo po may mga triggers na, yung mga physiological reaction, tingnan nyo po baka sa stress. Pwede rin sa kinakain, ayan, i-avoid nyo din yung mga food. Magkaroon kayo ng food diary or food mapping, yung mga spices or mga triggers sa inyong pagkain. And of course, meron naman tayo mga certain treatments. May mga therapy tayo na available, mga bioenergetic therapies, may mga machine, meron po mga gel, may mga cream, may mga somatic gel. Meron din mga psychotherapy na pwedeng ganyan ma-address yung mga physical impairment ng mga patients na maraming chronic pain. Or simply, you go the nature, pwede po kayong mag-walking na naka-barefoot, yung mga ganun tinatawag natin. And then, pwede rin mga tree hugging, ayan. So, marami po yung scientific and evidences and then mga energy na mga benefits na maibibigay sa inyo, especially sa chronic pains natin. So, importante yun. So, punta naman tayo, Doc, sa bioenergetics. Ano ang koneksyon nito to help chronic pain? Yung bioenergetic principles, therapy, actually, ang magagawa niya is makakatulong siya na yung ating mga demands. Oo, number one, kasi nagdi-demand tayo ng energy, di ba, sa ating katawan. Kailangan natin yan. Makakatulong yung bioenergetic
energy para yung ating glucose metabolism. Kasi instead na ma-store siya na asukal lang na glucose, magkakaroon ng proper glucose metabolism, mabibigyan ng proper energy yung ating katawan or yung mga standby energy na kailangan ng mga adrenal glands natin mapoproduce. And then of course yung mga responses, yung mga neurons natin, gagana yan. Yung mga certain natin, production, yung mga marireduce yung mga inflammation. And then of course yung mga sinasabi ko nga kaninang synapse, yung pwedeng mga humurumurupok na or pwede nang magkaroon ng nagkakaroon na ng mga high energy demands o may mga abnormalities na magkaroon ng adaptation and even magkaroon ng changes to sa ating nervous system. So with that, ayan, magkakaroon ng maayos na body and mind connections. So yung bioenergetic techniques can reduce yung mga unresolved, mga emotional trauma, chronic stress, and mamamanifest niya yung mga physical, mental, and mga tensions in our body. So, to Doc, no? It's a form of therapy. So, ano ba, Doc? Kailangan ba ng assessment before pumasok sa therapy na ito? Or kagaya yung mga natural medicine practitioner, ano ba ang usually na procedure, Doc, na ginagawa to enter this kind of therapy for chronic pain? Normally naman, syempre ini-interview natin, tinitingnan natin yung mga stats nila, statistics nila, kung meron po yung level ng mga pain nila, kailangan malaman natin yon kasi syempre i-adjust natin, baka pwede lang mga somatic, lang sa kanila, mga somatic, mga gels, mga creams, mga ganon. Or kung talaga namang intense, isasalang natin sila doon sa mga intense talaga ng mga therapy machines, or di kaya magsasabay natin doon sa proper nutrition. Or may mga specific combination naman na pwedeng, kasi iba, limited lang yon. So, i-combine natin. Kailangan malaman natin yung level. Pangalawa, kung gaano nakatagal, kung gaano ka-intense na yung tinitiis nilang pain. And then, of course, third, titingnan din natin kung may mga complications sila or may mga iniinom din sila kasi kailangan natin makita kung kayo po ay meron ng mga drug withdrawal na tinatawag natin. Kasi yung iba, nag-over the counter lang talaga ng pain relievers. Yung pala, na-overdose na talaga. So, para doon, makita natin, baka bago kayo isa lang doon, magkaroon muna kayo ng cleansing, detoxification, and then of course, para mabigyan kayo ng mga certain advice para sumalang or gumamit ng mga certain para in combination, lalo kung kayo po ay in medications. Ayan. So, sino ang pwede at sino ang hindi pwede, Doc? Lahat ba pwedeng mag-bioenergetic therapy? Yes, oo. Pwede silang lahat. Ang importante lang malaman natin baka kung medyo yung iba acute na, meron na talagang mga bukol, may mga certain masses na. So isasalang natin sila dun sa safe or gagamitan lang sila natin ng mga transdermal creams, gels, or whatever. So yung mga machine naman, so hindi sila pwede doon. So kaya kailangan nating i-evaluate or simply bibigyan natin ng combinations. Ano ba yung mga combination therapies na pwede nating ibigay ng mga bioenergetics. And then, of course, kung hindi naman talaga malala o hindi naman talaga problematic, yung mga simpleng natural treatments or psychotherapy na pwede lang magawa para lang maka-improve yung metabolic factors sa kanilang katawan. Yun, ibibigay natin yon yung mga advice na pwede nilang gawin kahit saan man sila, sa workplace, sa bahay, or kung saan man sila mapunta yon, pwede nating i-advise yon sa kanila. Ayan. So again, itong bioenergetic can help people with chronic pain. So, Doc, gaano ba katagal usually kailangan mag-undergo nitong therapy bago nila maramdaman yung resulta at pagtanggal nung pain sa kanilang katawan? Sa program namin, yung matagal na namin ginagawa na dahil we usually advise mga 10 to 14 session. Yung iba every other day, yung iba depende na twice a week, or yung iba namang masipag pwede namang daily. Pero makikita mo dito yung iba na
talaga namang hindi pa malalala, on the third visit nila or paggamit nila, yung iba nga instant talaga, yung parang once or twice lang, ang ganda-ganda na ng effect. So depende yun sa assessment nila. Pero ina-advise natin na tapusin yung iba kasi alam mo naman mga Pinoy, pag nakaramdam na on the second, third, hindi natatapusin yung program. Better para po sa complete niyo, yung advice namin ng mga 10 to 14 sessions ay maganda-maganda. Pero kahit naman po sinasabi namin, yung mga third pa lang or in the mid of your sessions, ay nako, makakaramdam na kayo ng ginhawa na talagang yung iba natutuwa na, kaya minsan di na bumabalik. Pero importante pa rin po yun kasi after the bioenergetics therapy, pwede na po kayo mabigyan namin kayo ng mga certain lifestyle changes, nutrition, at saka kung simple kailangan nyo ng supplements or vitamins, ayan, yun na po binibigay namin. Ayan. So again, kung gusto nyo pong itry itong bioenergetic therapy, kung meron kayong chronic pain, diagnosed kayo, or may mga nararamdaman kayong any pain, mari po kayong pumunta sa mga clinic ni Doc Bonnie, no, para magpakonsulta, magpa-assess. So again, Doc, sa mga gustong magpakonsulta sa iyo, saan ko pupuntahan at kukontakin? Yes, so pwede po kayo kung gusto niyo magpa-appointment na talaga ma-assess kayo ng tama. Simply log on lang kayo dun sa, meron po kaming 2 Facebook pages, yung Doc Bonnie Nature Sling, at saka ito po specific na gumawa kami sa Doc Bonnie's Touch Therapy. O Touch Therapy para po merong personal tayong usapan. Lalo na po yung mga meron kasi minsan may emotional and mental issues. Medyo kakaiba ang usapan doon, an evaluation. And then kung hindi naman, yan, pwede po kayo mag-log on para alam nyo po kung saan kayo pupunta, sa Shaw Boulevard ba kayo or sa Cavite. At yung mga araw bukas po kami Monday to Sunday para po yung oras na darating kayo kasi minsan limited lang po yung machine para meron po tayong appointments na kayo po ay may schedule na mai-enjoy nyo po yung bioenergetics therapy. Ayan. Again, Doc Bonnie, maraming salamat, Doc, sa inyong oras at pag-explain sa amin, pagbigay impormasyon tungkol dito sa chronic pain at bioenergetics therapy. Yes, so maraming salamat. Of course, hindi po na tayong kailangan magtiis, kailangan natin mawala yung mga pains. At sabi nga namin kanina ni Miss Faith, kailangan pakinggan yung nararamdaman ng ating katawan. Hindi po masama, listen to your body kasi meron po yung sinasabi na baka kayo ay meron ng mga chronic pain o mas malala pa pong problema. Talaga yung prevention is better than cure, kaya ugaliin niyo po makinig sa aming programa. Maraming salamat, Dr. Bonnie Bernardo. At sa mga nakikinig, tama, prevention is better than cure. Yan po ang lagi naming paalala sa programang Lunas Extension. Hatid po ngayong gabi ng Nature C. Muli po samahan nyo kami next week, Monday. Dito lang po sa ating programang Lunas Extension, hatid ng Nature C. Maraming salamat sa lahat ng tumutok sa ating programa ngayong gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. This time check is brought to you by Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.